Today, we are going to talk about something that we started last Sunday. Nakaraang linggo, we talked about expecting. And that is about expecting the coming of the Lord Jesus Christ. And we said last Sunday that many believe in the coming of the Lord, but not many are expecting. I trust that you have started expecting already. Did you? Okay. Ngayon naman, sa pagpapatuloy, and I pray that we will continue this in the next 2 weeks more. And we will talk about readiness on the coming of the Lord. But we have to get this, another theme or another topic. We need to get away with this first before we can tackle more of the coming of the Lord. Today, ang pamagat po ng ating mensahe ay the Demas syndrome. The word syndrome simply means symptoms. And this is many symptoms. These symptoms comes over and over again. And that syndrome is ascribed to a guy whose name is Demas. And so, pagka magkakababy ka pa, huwag mo siyang pangangalanan ng Demas. Hindi siya magandang pangalan. And today, may subtitle po tayo nakalagay, Apostasy in the Last Days. Now, again, the word apostasy is falling away. Ang pagtalikod or paglayo sa Panginoon. That is apostasy. And the person who is in apostasy is an apostate. Yun ang tawag sa kanya. Somebody who gives up his beliefs. But in our spiritual life, this is a person who turns his back from the Lord. And many of these are going to happen in the last days. Kaya ako siya tinawag na Demas syndrome because one of the examples in the Bible that Paul specifically mentions is a fellow worker named Demas. So basahin po natin 2 Timothy chapter 4 verse 9 to 10. And nandiyan na po sa inyong harapan. Sabi po diyan, do your best to come to me quickly. Ang sinasabihan niya dito ay si Timothy. Sabi niya, Timothy, pumunta kang ng madali sa akin. Bakit? Because Demas, because he loved this world, has this certain name. Si Demas, dahil iniwig niya muli ang sanlibutan, ay iniwan niya ako and has gone to Thessalonica. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. And so, sino nga ba? Paano nga ba natin i-describe ang isang taong nag-apostate or in apostasy? Well, maybe this picture is going to tell it all. It is someone who says, I'm sorry, but I'm done serving you, Lord. Okay? Pagpauwin ninyo, ngunit tapos na ako sa paglilingkod sa Panginoon and He flees. And sa ating panahon ngayon, bago dumating ang Panginoon, there will be more of this than ever before. Over the years na ako'y naglilingkod sa Panginoon, over the years that I am pastoring in the last 38 years now, ay nakikita ko ito every year. Hindi nagmimintis na sa isang taon meron talagang nawawala. And higit sa lahat sa panahon ito, nang dahil sa COVID-19, we have experienced, katulad nga na sinabi ko sa inyo, about 30% of our attendance is gone. Parang naglahong pula. And still, some are living. Ang sabi ko dito, let no one deceive you. Sinasabi ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 2 to 3, in the same passage where he speaks about the second coming of God, and particularly the rapture. Bago lang mangyari yun, let no one deceive you, for the day of the Lord will not come. Ang araw ng Panginoon na hindi darating, maliban that the apostasy comes first. Again, in another translation, it says, unless the falling away comes first.
for the rebellion comes first in another translation. And the man of lawlessness. Sino itong man of lawlessness? This man of lawlessness is the Antichrist. So here, Paul is giving us two clues. Bago dumating ang Panginoon, marami ang tatalikod sa Kanya. That is the falling away. That is the apostasy I'm talking about. And then, shortly after that, yung Antikristo, the man of lawlessness, is going to be revealed. Buhay na siya, malaki na siya, and probably is already dying to be revealed. He is also called the son of perdition or the son of destruction. And so mga kapatid, ingat po tayo sapagkat these are trying times. Sabi ko nga minsan sa aking post sa Facebook that COVID-19, the purpose of COVID-19 is to try the church. It reveals who is weak and who is strong. It reveals who is faithful and who is unfaithful. And so, let us further define apostasy. And I found a very good definition from A.W. Pink. Sabi po niya, apostasy is making shipwreck of the faith. Pagka isang barko ay nagkaroon ng collision, maaaring sa isang iceberg, nagkakaroon siya ng shipwreck, na nasisira yung barko, that is a shipwreck. Sa ating spiritual na pamumuhay, it is the shipwreck of faith. And that is found in 1 Timothy 1:19. It is the heart's departure from the living God. Ang puso daw na lumalayo sa Panginoon. Maaaring ikaw ay physically present today, but your heart is backslidden already. You understand what I'm saying? Maaaring, ito yung sinasabi ng Panginoon sa Isaiah, these people worship me with their lips, but their heart is far away from me. Okay? Ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. It is a returning to and being overcome by the world. Ito daw ang pagbabalik sa sanlibutan. Matapos, after a previous escape from its pollution, matapos na iwanan niya ito, nung magkaroon siya ng knowledge patungkol sa Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. There are various steps which preceded. May 4 na hagdan bago ka maging apostate. Sabi kanila, ano daw ang pagkakaiba ng backslider at saka apostate? In the Bible, depending on the translation you are reading, they are used interchangeably. Maaaring, ang ibig sabihin nun, the definition of sometimes of backsliding is apostasy. And sometimes there are places in the Bible where it speaks about apostasy, and yet the other translation is backsliding. Now, sabi naman ng iba, yung backsliding daw, mayroon pang chance. Pwede pang magbalik loob sa Panginoon, pero yung apostate, hindi na. Whatever it is, ito po yung 4 na hagdan. Paano nagiging apostate ang isang tao. Unang-una sa lahat, first, there is a looking back. Ang pagsilip sa likod. Okay? Yung medyo sumisilip ka na. Okay? Sa Bible, binalaan po tayo, remember, Lot's wife. Sabi ng salita ng Panginoon, binawalan ang mag-anak. Si Lot, kanyang asawa at kanyang anak, na huwag silang lilingon habang sila ay papaalis sa bayan ng Sodom and Gomorrah na patuloy na tinutupok ng apoy ng Panginoon. Akalain mo yun, lumingon ang yung asawa ni Lot. At ano nangyari sa kanya? Siya ay naging isang batong asin. And so, huwag kang lilingon kapatid. Pag tumawag yung ex mo, huwag mo nang sasagutin. Amen? Ang pagsagot sa ex mo ay paglingon. Amen? Ang pagbabalik mo sa dati mong gawi, ang pagbabalik mo sa dati mong mga barkada noon na siyang nagtulong sa iyo upang sa kasalanan, iyon ang tinatawag na looking back. So, let us not look back. Though she had outwardly left Sodom, nakalabas na daw siya sa Sodom,
Yet her heart was still there. Iniwanan niya yung puso niya doon sa Sodom, kaya siya lumingon. Second, there is a growing back. Kanina is looking back. Ngayon naman, drawing back. Umaatras ka na. Dati noon ay sabik ka sa service. Ngayon hindi ka na sabik. Dahil noon palabasa ka ng Bible, ngayon hindi na. Dahil dati noon kinalulugdan mo ang worship. Ngayon ay hindi na. That is a drawing back. And in Hebrews chapter 10 verse 8, the Bible says the Lord does not take pleasure in a person that draws back. And then, the requirements of Christ are too exacting to any longer appeal to the heart. Third, there is a turning back. Ito naman ay talagang tumatalikod na. Ito yung backsliding. Na for a backslider turns his back from the Lord and enjoys the pleasure of sin. The path of godliness is too narrow to suit the lusting of the flesh. Okay? Fourth, there is a falling back. Ito talaga yung laglag na, which is fatal according to W.P. Ito raw ay wala ng pag-asa that they might go and fall backwards and be broken. Isaiah 28:13. Now, sabi po ni John Stott, the essence of apostasy is changing sides. Ang katunayan daw ng apostasy or falling away ay ang pagpapalit ng lugar. Dati, ikaw ay nasa lugar ng ipinako sa cross. Ngayon, ikaw ang crucifier. Ikaw ang naglalagay sa Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Dati, ay nasa side ka ng crucifier. In fact, you are one of those who are crucified already. Sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life that I now live, I live by faith in the Son of God who gave Himself for me. Amen? So there are three things. Bakit ko siya tinawag na syndrome? Because there are three main palatandaan. May tatlong sintomas ng paglayo sa Panginoon. Okay? And these are very, very important things that you and I should consider this morning so that we will not turn our hearts and our backs from God ay malapit na siya dumating. Amen? Number one, si Demas, he was a fellow worker. Can you imagine that? Ang pagiging fellow worker mo ay isa sa requirements bago ka maging falling away or apostatize. Why? Kalahin mo si Demas, tingnan mo naman ito si Demas. In three greetings, kasama siya lagi. Unang-una sa lahat, sabi ni Philemon ni Apostol Pablo sa kanyang liham kay Philemon 24, sa kanyang huling salita, sa kanyang greeting, sabi niya, and so do Mark, kasama ko si Mark, kasama ko si Aristarchus, kasama ko si Demas, at kasama ko si Dr. Luke. Nakalain mo, mas nauna pa siyang nabanggit kaysa kay Luke. Again, ibig sabihin, si Demas is a close fellow worker of Paul. I have to tell you this, I can no longer count the many leaders who have been close to us. And over the years, napakarami nang naging fellow worker ko dito sa Lifeway. And many of them are so close. I've been so privileged and I am so proud of the many people that God sent me over the years. And yet, marami din sa kanila wala na. Magpahanggang ngayon ay hindi ko na naririnig. And some of them, katulad ni Demas, has gone into the world already. Nagpalit lang ng address, nawala na sa Panginoon. Nakarating lang ng Canada, nawala na. Nagkaroon lang ng malaki at matayog na bahay, nawala na. Amen? And so, my friends, sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat ka kung ikaw ay nakatayo. Baka ikaw ay malaglang. Alam nyo, even the very elect
is not going to be spared in the last days. Yun ang sabi ni Jesus. Ang mga pinili nga, hindi may spare. Eh, ikaw pa kaya nalulugo-lugo sa Panginoon? Kapatid, ngayon ang panahon ng pag-ayat. Alam niyo yung ayagan? Okay? Or alam niyo yung bilao pag nagtatahid ka ng bigas? Okay? Tinatahid ko yung marumi tapos ano ka ba magtahid? Alam niyo, marunong ako magtahid. Okay? And inaalis yung mga bato, inaalis yung mga hayop at lahat ng mga marurumi. Our dear friend Luke, sa Colossians chapter 4 verse 14 naman, dalawa lang sila na na-mention. Sabi niya, our dear friend Luke, the doctor, and Demas said greetings. I do not know what Paul and Demas have enjoyed together as friends and as fellow worker and as fellow ministers. But they must have been very, very close. Amen? Alam nyo, ingat po tayo kasi hindi po siya ibig sabihin na ikaw ay close sa Panginoon na wala ka nang, ikaw ay mayroon ng immunity. You and I believe. We do not believe in the doctrine that says, once saved, always saved. Ingat po kayo sa mga doctrine na nagsasabi na pagka ikaw ay ligtas ka na all the way. Okay? Noong nakang linggo, sinabi ko sa inyo na sa prayer ni Jude, sabi niya, to Him who is able to keep you from falling. Sa Kanya, na iniingatan ka niya na hindi ka malaglag. Alam niyo, ang Diyos natin, ayaw nila na malalaglag ka. Iniingatan ka niya para hindi ka malaglag. Kanya lang, the same Bible that says that is also the same Bible that says, hallelujah, guard yourself so that you will not fall. Ingatan mo ang iyong sarili upang ikaw ay hindi malaglag. So ito po ay pakikipagtulungan. Ito po ay pagsang-ayon sa Panginoon na siyang nag-iingat ng ating buhay. You know why? Because the Lord will never take away your gift of choice. My choice ka, kapatid. Amen? Hallelujah. And so, ngayon naman, the third verse na na-mention si Demas ay hindi na maganda. Itong verse na binasa natin. Sabi niya kay Timothy, punta ka kaagad dito. Sapagkat si Demas, na umibig ng muli sa sanlibutan, iniwanan na niya ako. Hallelujah. What a tragedy. And every time, alam niyo, hindi nakailan sa akin ang nawawalan ako ng isang faithful fellow worker. Bakit? It has happened over and over and over again. It will happen again. Okay? Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, sana hindi ikaw. Amen? Sana hindi ikaw. Amen? Now, tingnan nyo ito. In Hebrews chapter 6, verse 4 to 6, it is impossible, imposible indicates sa mga kaso raw ng mga once enlightened. Lahat daw ng naliwanagan. How many of you here naliwanagan ka? Really, really, really? Taas ang kamay ng mga lahat ng nagliwanag na. Okay? Eh, bakit hindi nagtataas ang isa niyo? Okay? Okay, madilim ka pa rin. Okay? Lahat ng naliwanagan, candidate ka na malaglag. So, sabihin mo lang sa tabi mo, candidate ka, hoy. Okay? Candidate ka na lumayo sa Panginoon, mag-ingat ka. Bakit? It is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift. Siya na nakatikim na, nakaranas ng makalangit na gift. And this is talking about our salvation. We have experienced being born again. It is the work of the heavenly gift. And that is the Holy Spirit. And ang Banal na Espiritu. And have tasted the goodness of the Word of God.
How many of you, every time na you read the Word of God, your heart is warm, nagkakaroon ng inspiration every time you read the Word of God, and it is a delight for you to read the Word of God? Is it? Yes. Delayed response. Amen? Now, it is impossible for them na nakatikim na ng kabutihan ng salita ng Diyos and the powers of the age to come. Ano itong tinatawag na powers of the age to come? Naranasan mo na ang kapangyarihan ng panahon na darating. Ano yun? Ito yung mga himala. Ito yung mga favor na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. This is the power. It is just a foretaste of the power of the age to come. Na yung mga panahon ba na walang-wala ka, then suddenly the Lord comes to your rescue. Yung panahon na nakaratay ka sa banig ng karamdaman at ikaw ay binanon ng Panginoon. Hallelujah. Kung ikaw ang panahon na ikaw ay takot na takot and the Lord has bailed you, hallelujah, and comforted you. This is the power of the age to come. Yung panahon ba, kung sana nga ay tayo ay bibigyan ng pananaw ng Panginoon na napakarami ng panahon na dapat tayo ay nilupit ng kaaway or pinatay ng diablo. Ngunit tayo ay kanyang iniligtas. My friends, sabi ng miyakda ng aklat ng Hebrew, napaka-imposible na i-restore uli sila sa repentance. Na sila uli ay magsisi. Bakit? Dahil ipinapako nilang muli ang anak ng Diyos to their own heart. Sa kanilang sariling panganib. Ang kanilang sariling panganib and holding Him up to contempt na itinataas nila ang Panginoon sa kahihiyan. Ingat tayo kapatid, sapagkat lahat ng nagbabalak na tumalikod sa Panginoon ay katulad ng taong ito. Okay? Nakakita ka naman ang tao na naglalakad sa tightrope. Tightrope walker ang tawag sa kanya. And tayo po ay binalaan sa 1 Corinthians 10:12. Therefore, let him who thinks he stands take heed lest he fall. Pagka malaki, sabi ni Apostol Pablo, parang sinasabi niya, uy, ingat ka, ikaw na tumatayo. Ingatan mo ang sarili mo na ikaw ay hindi malaglag. Bakit? Because we are prone to falling. Amen? And many times, better still, huwag kang lumakad sa tightrope. Be sure you are on solid ground. Amen? Hallelujah. Minsan ay lagi tayong nasa pagitan ng nag-uumpungang bato. Hindi natin alam ang ating mga choices. Sana ay makaalis ka kaagad sa lugar na iyon, baka iba pa ang mapili mo. Amen? And so, again, we are forewarned here and lagi ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon ay ang pera. The love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith. So, sa mga ba, lagi kong pinapaalala sa inyo na takot na takot ako, meron akong pangamba every time na uuwi ka sa probinsya, sa Pilipinas. Okay? At lalo na kung matagal ka doon. Okay? Bakit? Kasi marami na kaming karanasan ang isang member na talagang napakasigla, napaka-faithful, napaka-sigasig sa Panginoon. Habang nandito sa Hong Kong, pag-uwi sa Pilipinas, wow! Kahit na 2 linggo lang sa Pilipinas, what a change, pagbalik. Ang dating masigla, naglulumo. Okay? At nasa airport pa lamang siya, paglapag niya dito pabalik sa Hong Kong, ando na sa kanyang damdamin na hindi mo na siya mag-church. Bakit? Bago siya umalis sa Pilipinas, nakahiram na siya ng pera. And kailangan niya mag-part-time para makabayad. Mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo na ang paglayo sa Panginoon ay lalo kang magbabaon sa sino man sa kahirapan.
Kung mayroong magbe-bail out sa'yo, there is no one else. And His name is Jesus Christ. Amen? And that is why, because of their greediness and pierce themselves through with many sorrow, na pakaraming panlulumbay. Ang isang taong lumalayo sa Diyos ay katulad nito. Okay? Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Sana ay walang sino man sa atin na magkaroon ng evil heart of unbelief in departing from the living God. Bakit ang isang Kristiyano meron pang unbelief na dapat na namumuhay siya sa pananampalataya? Well, sa example na lang na binigay ko sa inyo bago lang, ang isang tao pagka may problema at iniisip na niya na sa pamamagitan lamang ng kanyang lakas ay mariresolve niya kasi sa kanyang problema ay hindi nagtitiwala sa Diyos. Hello? Amen. Hello? Amen. Ang isang tao na gumagawa ng paraan na hindi muna kumukonsulta sa Panginoon ay hindi nagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, in this last day, let us learn to consult God in everything. Konsultahin muna natin si Lord bago ka mag-asawa. Konsultahin muna natin ang Panginoon. Why? Because it is easy to have an evil heart of unbelief. Hello? Konsultahin niyo muna ako. Baka may masabi ako. Kaya lang takot kang kumonsulta sa akin kasi alam mo, hindi tama ang desisyon mo. Okay? So lahat ng hindi nagpapaalam sa akin ng mag-aasawa, mali ang desisyon. Kasi pinahihiya ko siya sa akin eh. You understand? Hello? No, I'm not trying to control you. No? Marapat lang. If you consider me as your spiritual guide and a spiritual counselor, marapat lang. Amen? Mamaya may magpapaka-counsel sa akin about love life. Praise God. For the first time in many months. Eh bakit ikaw ayaw mo? Kasi nga, mali ang desisyon. Okay? Lalo-lalo na kung ang lalaki niya ay hindi Kristiyano. Hindi kalooban ng Panginoon, ikaw ay ma-hook up sa isang tao na walang pananampalataya sa Diyos. And minsan, itinatago mo siya. Ngayon, alam mo, pagka itinatago, ibig sabihin, nakakahiya. Amen? You understand? Hello? Hindi ko naman ibig sabihin na ilantad mo siya sa Facebook. Ay, isabihin mo lang sa akin, baka ipag-pray pa kita. Maliwanagan ka. Kaya na, ayaw mo rin maliwanagan. Kasi nga, buo na ang loob mo. Okay? May magagalit na lang sa akin. Kahit hindi ko alam, ha? Kala nyo, alam ko, hindi nga kayo nagpapalam sa akin. Diba? Natin nyo ang lahat ng lumalayo sa Panginoon, hindi masaya. Lagi, ang lumalayo sa Panginoon, galit. It is rebellion. Amen? Then, secondly, Demas was a worldly lover. He is the lover of the world, a lover of the world. For Demas, because he loved this world. Ano kaya nasabi ni Apostol Pablo na si Demas na kanyang ipinagmamalaki before ay worldly lover? Siguro may karanasan na ito in the past. Si Demas. Siguro alam ni Paul, certainly alam ni Paul ang background ni Demas. Ano man yun, hindi natin alam. Kanya lang, sinasabi po ng salita ng Panginoon, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life does not belong to God. Amen? Hallelujah. And so, we are a lover of many things. Do not get me wrong, hindi po killjoy ang
Panginoon. Kaya hindi siya killjoy. Kanya lang, everything must be below Him in the order of priorities. Siya lagi ang priority. Amen? And huwag mong iibigin ang sanlibutan higit pa sa pag-ibig mo sa Kanya. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. And tanongin ko kaya kayo at ang ating mga sarili. Why did Lot's wife look back? Bakit kaya siya lumingon? Samantalang sinabi na sa kanya ng anghel. Anghel pa yun, ha? Kung may bumaba kaya na anghel dito ngayon at sasabihin niya, huwag kang lilingon. Lilingon ka ba? Siguro, titigas yung lilingon. Amen, titigasan mo na. Okay, bakit siya lumingon? Alam niyo kung bakit siya lumingon? Naiwanan niya ang cellphone niya. Amen? Hallelujah. Okay, why did I say that? Many of us have this idol in our persons. Amen? Maiwanan na ang Bible, wag lang ang cellphone. Amen? Maiwanan na ang lahat, wag lang ang cellphone. And marami sa atin lalagnatin pagka walang cellphone. Amen? Di po ako minsan nag-joke when I say na magkakaroon ka ng withdrawal symptoms. Pagka magkakaroon tayo ng fasting sa mobile phone lang, isang linggo lang, marami sa inyo magkakaroon ng withdrawal symptoms. Okay? Ano yung tinatawag na withdrawal symptoms? Pagkasanay ka na dinadakpan mo yung mobile phone mo every morning. Tapos i-deposito mo yun sa akin yung cellphone kasi fasting tayo. At kinabukasan gagano. Kaya lang wala na siya. Wala na siya sa dating lugar. Amen? Hallelujah. Alam nyo, minsan napakalilit na bagay ang magiging dahilan upang tayo ay tumalikod sa Panginoon. Minsan hindi, alam nyo ngayon dahil nakamas na lahat ng tao kahit na naglalakad ka sa labas at nakasalubong kita, parang minsan hindi kita makakilala. Sasamahan loob mo sa amin. Wow! Amen? Kadalasan hindi mo rin ako makakilala kasi nakamas tayong lahat. And yet there are many issues, there are many things that makes us fall. And we are being forewarned by you. Katulad daw ng binhi na nalalaglag sa tinigan refers to someone who hears the word. But the worries of this life, the deceitfulness of wealth, choke the word, making it unfruitful. Alam niyo, ang salita ng Panginoon, the salvation that you have received, kung naririto ka ngayong umagang ito, and nakaraan Sunday, may nagsabi sa akin, Pastor, pinaiyak mo ako. Kapatid, hindi kita pinaiyak. Ang banal na spirito ang nagpaiyak sa iyo. Ang ibig sabihin niya, meron kang conviction galing sa banal na spirito. If you have prayed the same prayer that we prayed last week, somehow the Lord has put a seed in your heart. Kanya lang yung seed na yun, kailangan ino-nurture siya. And the nurturing sometimes comes from your cell group leader. Okay? The nurturing sometimes comes from the fellowship among your cell group. Okay? And the nurturing must come, most importantly, from you yourself. Ikaw mismo mag-uusap ka. You begin to discover who is God. Because unless you discover it, darating ka sa lugar na ito, magkakaroon ng mga tinik sa buhay, the worries of this life, and the deceitfulness of wealth. Hallelujah. It is going to choke the word, making it unfruitful. Many years ago, I had this one member who is very faithful. He's become a very close friend of our family. And the Lord has blessed him so much. The Lord has blessed him beyond his wildest imagination.
And then suddenly, dahil binadala tayo ng Lord na if riches increase, do not set your heart in Him. Okay? Kasi pag angat mo ng mga material things, dapat sana yung pagpapala ng Panginoon will drive you closer to Him. Eh. Kaya lang, kadalasan hindi. Amen? Kadalasan, may mga tao na the more na umaasenso sa buhay, lumalayo ang dam namin. And then, nagpaalam na siya sa akin, Pastor, hindi naman ganito ang pagkakasabi niya, pero kuha ko siya. Hindi na ako bagay sa Lifeway. Kasi, lahat ng kasama ko sa Lifeway, puro mga katulong. Umangat na ang buhay. Kailangan mo na pumunta sa medyo class na church. At paano ka na maayos sa akin? Amen? Dahan-dahan yun. And then, napakarami ng mga dahilan kung bakit hindi makarating. And then suddenly, hallelujah. This went on for many years. And then every time na may problema siya, sakit pa rin siya matawag. Okay? Maintain nila yung friendship nila sa amin, even if they are no longer coming to this church. Then one day, talagang malubha na ang problema. Alam niyo lagi, every time na lumalayo ka sa Panginoon, lahat ng pagpapala na nagkaroon niya sa iyo, pabuo niya. You know what? I just told the Christian na, sabi ko sa kanya, alam mo, pag hindi ka nagbalik sa Panginoon, lahat ng ibinigay niya sa iyo, kukunin uli niya. Wow! Ang milyon-milyong halaga ng bahay na ibenta below market price. Nawalan ng trabaho, ang kanyang 6-figure na job was gone. And the most tragic of all, namatay siya at a very young age. And I was even the one that officiated his burial. It was so painful, not only to the family but to me. Why? Because I know him. And hindi siya nakinig sa akin. Sabi ko, kapatid, sa napakaliit na bagay, ay bakit mo ipinagpapalit ang iyong relationship? Wala na, matigas na ang puso. Amen? Hindi po yun nangyayari overnight. Yan po ay nangyayari dahan. Minsan hindi mo namamalayan na matigas na pala ang damdamin. Amen? Another example in the Bible is Achan. This is how Achan sinned. Sabi ng Panginoon kay Joshua, narinig niya ang sinabi ni Joshua matapos sabihin sa kanya ng Panginoon na lahat ng spoils of war is not going to be taken by Israel. It's going to be burned because it is an accursed thing. Kaya lang merong isang tao doon, isang soldier, pangalan niya ay si Achan. Siya ang nagdala ng malas, sa buong Israel. Simula nung naging kubeto siya. So, simula nung palihim niyang kinuha ang mga bagay na ito, hindi na manalo ang Israel. And so, let us read that verse. When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver and a wedge of gold and weighing 50 shekels, I coveted them and took them. So, here is the way he saw, he coveted, he took, he was punished. Well, it doesn't change. Same thing with Adam and Eve. Eve saw, she coveted, she partook of it. And they were punished. Kaya mabuti sana kung ikaw lang ang ipapunish.
pati pamilya. Amen? Kaya meron po tayong tinatawag na generational curse. Hallelujah. Mga kapatid, ang pangako ng Diyos ay sa 1,000 salit-saling lahi na umiibig at sumusunod sa Kanya. Ngunit ang parusa ng Diyos ay hanggang sa ika-4 na henerasyon na lumalayo sa Kanya. This brings us to the last but not the least, the third. He was a deserter. Hindi po ito yung matamis pagkatapos mong kumain. Okay? A deserter is isang taong lumalayo or nang-iiwan, has deserted me and has gone to disobey. Amen? Sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Sabi ni Satanas, I love you before, but now, no. Si Lord lang ang nagmamahal na walang paglayo or walang pagbabago. Alam niyo, pagka ikaw ay nangiiwan, bakit ba nun? Sana hindi tayo matagpuan ng Panginoon na nag-iiwan. Amen? Okay ka ba? Walang iwanan? Adela, walang iwanan. Ha? Okay? Praise the Lord. There are many, I praise and thank the Lord na kung kami nadi-discourage man minsan sa mga taong lumalayo at nangiiwan, meron din mga tao na talagang they are faithful to the end. And we have lots of them as well. Alam nyo, we sometimes follow through yung mga tao na nawala na dito sa Lifeway, na who have spent 10 years, 15 years, and there was one even 20 years together with us. And some of you are making up to those years already. Nakakailang taon na kayo dito sa Lifeway. And almost all of them that have stayed faithful with us through the years. Still, we can see them that the hand of God is upon their lives. Hindi lang sila pinagpapala dito sa Hong Kong. Patuloy nila talaga namin ito yung pagpapala ng Panginoon. Pero lahat ng umayaw, hindi ko na marinig pa minsan. Again, kailangan mo pang i-search. Eh, pag i-search mo pa, hindi mo pa siya makita. Mga kapatid, the Lord is going to make a difference with the faithful and the unfaithful. Hello? Amen. Amen. Alam nyo, ang isang deserter doesn't have a good reputation. You remember John Mark? Si John Mark ang mayanda ng Gospel of John. But there was a time in his life that Paul doesn't like him. You know why? Barnabas wanted to take John. Kasi si John ay pamangkin ni Barnabas. Also called Mark. The very same author of the Gospel of Mark. But Paul did not think it wise to take him. Bakit? Because he had deserted them in Pamphylia. Nang iwan itong si Mark, iniwanan niya si Barnabas at saka si Paul sa Pamphylia and had not continued with them in the work. And so sabi ni Paul, no way, I don't like this guy. Okay? Hindi ko siya gustong kasama. Bakit? Nang iiwan yan. Okay? Hello? Okay? Sana tinitignan mo ako at sinasabi mo sa sarili mo, hindi ako mag-iiwan sa iyo. I will not harm. Hallelujah. You can claim many things. Alam niyo, napakaraming dahilan. Napakaraming sitwasyon. Napakaraming circumstances kung bakit ka lalayo. But sabi po ni A.W. Tozer, isa lang dahilan. You can blame circumstances and everything.
But backsliding always begins in the heart. Hello? Ang backsliding laging nagsisimula sa puso. Okay? Paano nagbabackslide ang isang tao? Number one, unforgiveness. Okay? Yung unforgiveness, nagiging bitterness yan. Okay? At pag naging bitterness na yan, wow, hallelujah. Nahihirap na siya alisin. And so naghahanap na lang yan ng dahilan para lumayo. Okay? A little provocation and that person is gone. Alam nyo, isa sa nakakalungkot na buhay sa Old Testament ay ang buhay ni Haring Saulo. Tingnan niyo si Haring Saulo. Nung siya ay pinili ng Panginoon, he was a nobody. And yet, he was tall and good looking. In other words, he is tall, dark, okay? He was privately anointed as king by Saul himself, by Samuel himself. He was ordained as a king. And then he received power from God. Alam niyo ba na even in the Old Testament, people are being baptized in the Holy Spirit? Saul was one of them. Amen? Si Haring Saulo was filled with the Holy Spirit. He even began to prophesy with the prophets. And then he was publicly acclaimed king. Pinakilala siya ni Samuel, this is the first king that God has chosen among you. And then dahil sa ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa kanya, he has his first victory. He defeated the Ammonites. Nakalayo mo yun? Isang victory pa lang, nakalimot na siya sa Panginoon. He begins to disobey Samuel. Okay? Naging very, very presumptuous siya. Hindi siya dapat nag-aalay ng sacrifice. He disobeyed Samuel. Hindi na siya nakaintay. And then, he disobeyed God with the Amalekites. Sabi ni Lord, lipulin ang buong Amalekites. Huwag kang magtitira kahit na isang buhay. By, in-spare niya yung hari. And then he took off the spoils of war. And then, he was rejected by God as king. And tuloy-tuloy na ang pagpulusok niya. Naging jealous siya kay David. Bakit? Nalaman niya na David also is an anointed, was anointed by God to be king of Israel. Alam na niya na si David ang papalit sa kanya. And so, he hunted David. Gusto niya patayin si David. Nung hindi niya mahuli si David, pinatay niya lahat ng mga pang-apari in the place where they served. And then, eventually, he killed himself. Nag-suicide siya. Kapatid, siguro tatanungin niyo ako, si Saul pa, matatagpuan natin sa langit, hindi ko alam. Kanya lang isang ehemplo si David, si Saul, na hindi natin dapat tularan. Amen? Why? Because he was disobedient. He turned his heart away from God. Sabi ni Lord, when riches increase, do not set your heart in them. When honor increase, do not set your heart in them. Ingat po tayo, kapatid. Sabagkat, we are in the last days. In Luke chapter 5, chapter 18, verse 8, we are being asked, however, when the Son of Man comes, sa pagbabalik ng anak ng tao, will He find faith on the earth? Makatagpo kaya siya ng pananampalataya sa mundo? Wow, what a question. Will He find you faithful? There is that song that says, may He find us faithful. Sana ay matagpuan tayo ng Panginoon na nagtatapat sa Kanya. I don't know. Again, I am confronted by this question. Yung mga lumayo na ba, maaari pa silang magbalik? Para sa amin, yes. Because I was an example of them.
There was a time I was so discouraged with my father when I was young. I had my own experience of backsliding for a very, very short season. Lumayo ako sa Panginoon. I was so discouraged. And eventually, I returned. And yet, the same joy I had before is no longer there. My friends, whether you are in apostasy or whether you are backsliding, the Lord is always there waiting for you. I praise and thank the Lord na we have examples in the Bible, especially this one, the example of the prodigal son. Sabi po ng Luke chapter 15, the father, look at the statement of the father. This son of mine, ang anak mong ito, ay patay na. Now to be dead is just like being an apostate. You are spiritually dead. My son is already dead, but he has come back to life. Nabuhay siyang muli. Amen? Some of you needs to be resurrected today. Are you? I would love to be resurrected today. Amen? Even if it is only for my faith. There are times na I used to pray like this, Lord, gusto ko ulit ma-born again. Have you tried praying that? There are many times I pray, Lord, I want to be born again. Again. Amen? Or it is something like saying, Lord, I wish to be born again for the second time, for the third time, for the fourth time. You know why? Wow, there is no feeling like it. There is no experience like it. When you are born again, it is heaven coming down. In fact, there are only two experiences in life that are really, you can call bliss, a heavenly bliss. And that is being born again and being baptized in the Holy Spirit. There are also even times when I say, Lord, baptize me again. I need a refilling. But to pray, Lord, I want to be born again. Why? Because I want to go back to that first love. Because I want to go back to that joy and expectation of being with you. No wonder Paul says, I want to be with Christ. I want to know Him more and the power of His resurrection. Para kay Paul, he cannot have enough of the Lord Jesus Christ. He is His reason for living. Sana'y nalit tayo ng Panginoon sa lugar ngayon. Sabi niya, the son of mine was dead and has come back to life. He was lost. The first part was for the apostate. The second part are for the backsliders. He was lost. And now, he's found. And they began to celebrate. Kaya mo yun, nagsiselebrate ang langit pag magbabalik daw ng isang tao sa Panginoon. Amen? Even this morning, heaven rejoices. Shall we always? Would you close your eyes with me? Kapatid, kung ikaw ay narito sa lugar na ito, sa umaga ito, alam mo na putol ang ugnayan mo sa Panginoon, na wala kang relationship sa Kanya. Simple lang, kapatid. Mahal ka ng Diyos, kaya ka narito. Narinig mo dahil dinalahan ng Panginoon dito. Huwag kang matatakot, huwag kang mahihiya. Dahil katulad mo lang kami, makasalanan. Lahat tayo dapat nagbabalik sa Panginoon. Lahat tayo dapat sumusuko sa Kanya. So, ngayong umaga nito, ulitin ko ulit mo ito mananahon. Gusto ko lahat
na ihabig ka sa Panginoon. Hinahamon ka niya na magbalik sa Kanya. Ngayon, kung alam mo na si Lord nga ang nagsasabi noon sa iyo, bakit mo sasayangin ang panahon na katulad ngayon upang magbalik sa Kanya? Kapatid, isang bagay lang. Nais kong ipanalangin ka sa Panginoon. And if you are going to say yes with me, nais ko lang na itaas mo ang kamay mo. And I am going to pray with you right now. Ganon din sa lahat ng nakakaalam na malamig ang damdamin sa Panginoon. Alam mo na malayo ang damdamin mo sa Kanya. Ganon din. Kapatid, if you know also na napalapit na ang pagkakataon yun na ikaw ay malaglag, now is the time na kumapit sa Panginoon. And so, let me pray with you this morning. Would you lift up your hands wherever you are right now? Thank you for those hands. Yes. 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 Kaya po yung nakalangin. Una sa lahat, hingin tayo ng tawad sa Panginoon. Sumunod ka sa aking panalangin, kapatid. Sa isip mo lang o sa malakas na pagsunod sa tinig mo. Sumunod ka. Sabihin mo, Lord, patawad po sa lahat ng aking paglalamig sa iyo. Sa lahat ng aking paglimot. Sa lahat ng aking paglayo sa iyo, Lord. Lord, nais ko po sana magbalik sa iyo, Panginoon. Lord, turuan mo ako na magbalik sa iyo. Sabagat, Lord, hindi ko alam. Hindi ko alam. Lord, I have gone too far that I do not even know how to come back to you. Lord, have mercy on me. Kahabagan mo ang iyong anak, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At salamat sa panibagong buhay na ipinagkakaloob mo sa akin. Kapatid, ako na lang nanalangin para sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Lord, sari-sari mga dahilan kung bakit nanglalamig. Sari-sari dahilan kung bakit, Lord, malayo ang damdamin. Sari-sari ang dahilan kung bakit lumalayo. Ngunit Lord, isa lang ang dahilan kung bakit kami ay magbabalik. Sapagkat mahal mo kami. Salamat po sa pagkakataon itong muli. Nalangin ko, Lord, about sa matagpuan nila kanilang sarili na nagkatapat sa iyo. Nalangin ko na bawat isa sa mga sandali ko ay ma-restore sa joy ng kanyang salvation. Lord, sa iyo ay pinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo ay pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo.